Po, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating daily devotion. Tatapusin natin sa gabing ito ang kabanatang 41. Nandiyan na si Pastor Claude. Salamat, Pastor, at maaga kang nag-join. So tayo po ay nasa chapter 41 verses 25 to 29. Ayan. Okay, magandang gabi daw po sa lahat ng mga nandito sa church. Ayan. Okay, so sige po, tayo ay manalangin. Samahan po ninyo ako sa ating prayer, sa ating pagsisimula ng gawain. Okay po tayo. Ama naming Diyos, muli po Panginoon, kami nagpapasalamat sa oras na ito, sa pagkapatuloy na ginagawa naming pag-aaral. Ikaw po Panginoon ang patuloy na nais naming papurihan at parangalan sa gawain po na ito. Ikaw Panginoong Diyos ang patuloy na gumabay at manguna sa amin. Muli po ay bigyan mo kami ng sariwang katuruan at kaalaman sa mga bagay po na ito at patuloy namin itong mailapat sa aming praktikal na buhay. Pagpalain mo kami at gabayan Panginoon, maging ang mga magjo-join sa amin sa gabing ito at dito rin sa amin, dito sa church. Amin pong tinatalaga sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Sige po. Chapter 41 verse 25 to 29. Ang mga talata pong ito, 5 talata ay kaugnay ito noong tinalakay natin kahapon na verses 21 to 24. Hinggil pa rin sa mga Diyos-Diyosan na nilikha ng mga tao para maging kaagapay daw nila sa kanilang buhay, para mahinga nila ng tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya lang, ang nakakalungkot ay alam nating lahat, at alam ito ni Propeta Isaiah sa kapanahonan na yon, na walang magagawa sa kanila ang mga Diyos-Diyosan na ito. Hindi ito makakapagbigay ng anumang proteksyon sa kanila. Sa mga talata ding ito, binanggit din, particularly dito sa verse 25, talakayatin maya-maya, yung pagtatalaga ng Diyos ng isang tao na magiging tagapagligtas ng Israel, taga-redeem, no po? Siya ay kinakatakutan ng mga tao sa kapaligiran, subalit mayroong napaka-special na layunin ng Diyos para sa kaniya, to redeem the Israelites from the captivity, doon sa pang-aalipin ng bayan ng Babylonia. Ayan. Itong yan, sige. Okay, basahin muna natin ano po, verse 25. Sabi dito, mayroon akong isang taong pinili mula sa silangan at aking pinasasalakay mula sa hilaga. Parang lupang kaniyang tatapakan ang mga hari, tulad ng pagmamasa ng putik na ginagawang palayok. Mula sa verse 26, mula sa simula, sino sa inyo ang nakahula na ito'y mangyayari para masabi naming siya ay tama? Walang sinabing anuman tungkol dito ang isa man sa inyo. Verse 27, akong si Yahweh ang unang nagbalita nito sa Jerusalem, nang ipasabi ko sa aking mga sugo, ang ganito, ang aking bayan ay uuwi na. Verse 28, nang ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo na handang sumagot sa sandaling magtanong ako. And then sa verse 29, lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan, wala silang magagawang anuman dahil sila'y mahihina at walang kapangyarihan. Medyo pinaghalo-halo sa mga talata na ito yung sitwasyon ng pagdating ng hari, nung hari na magtatanggol o magpapalaya sa Israel. And then may binanggit din dito yung tungkol sa kawalang silbi o kawalang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan at yung propesiya ng paglaya. And then dun sa verse 27, binanggit dito yung paglaya ng Israel, no, yung may binabanggit na ang aking bayan ay uuwi na. Ayan. Okay. Gaya ng mga nakalipas na talata, ang mga talatang ito ay nakasentro sa tila isang eksena sa silid ng hukuman kung saan hinahamon ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan at huwad ng mga propeta na patunayan ang kanilang kapangyarihan. Doon sa verse 25,
makikita natin ang pagpili at pagtatalaga ng Diyos ng isang tao na gagamitin niyang kasangkapan upang matupad ang kaniyang plano sa daigdig o sa mga taong kanyang pinili. Hindi binanggit ang eksaktong tao na itatalaga ng Diyos, maliban doon sa description na nagmula sa Hilaga o sa northern part. Subalit malinaw na ito ay magkakaroon ng isang kakaibang kapangyarihan at lakas na tatalo sa ibang mga hari na nanunungkulan ng panahon yon. Ito ay nagpapakita ng otoridad at soberanya ng Diyos na gumawa ng mga bagay na kaniyang naisin o naaayon sa kaniyang kalooban at tutupad sa kaniyang mga plano at programa. Sa kasaysayan na pag-aralan natin sa mga nakalipas na kabanata na pag-aaral natin, si Haring Ciro ay ginamit ng Panginoong Diyos. Yung taong binabanggit dito ay si Haring Ciro. Walang ibang taong ginamit ang Diyos para lumaya ang mga taga-Juda o ang Israelita buhat sa pagkakabihag sa Babylonia. At ito ay kapanuhan na huna ni Haring Beltsasar. Beltsasar. Medyo nakakalitong basahin. Ano po? Okay. Si Haring Ciro ay kinasabwat ng Diyos o kinausap ng Diyos na siya ang gamitin para mapalaya ang kaniyang bayan. Kaya tumutugma ito doon sa binabanggit niya sa verse 27 na ang aking bayan ay uuwi na. Ibig sabihin, babalik na sa kaniyang sa lupa na siya ang nagmamay-ari. Yan. Muli, ito'y nagpapakita ng otoridad at soberanya ng Diyos. Pwedeng gumawa ang Diyos ng anumang bagay na kanyang maisipan at pwede siyang gumamit ng isang tao o sino mang uri ng tao na tutupad ng kaniyang layunin. So, naalala ko yung tinuro ni Pastor Dennis kanina, ang pagkatawag ng Diyos sa sino mang tao na maglilingkod sa Kanya ay hindi nakabase sa katangian mismo ng tao, na tao mismo ang magpapasya. Alam ng Diyos kung sino ang kanyang tatawagin. Pwedeng yung mga imposibleng tao na iniisip ng tao sa mundo na bakit ang taong ito ang tinawag ng Diyos, samantalang alam natin na ito ay walang kakayahan, alam natin na ito ay isang masamang tao. Subalit bakit ganoon ang ginawa ng Diyos? Well, ang sagot lang dyan ay yung sovereignty ng Diyos, yung karapatan at otoridad ng Diyos na pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. At lahat ng kanyang ginagawa, ng kanyang desisyon, ay hindi na kinakailangang ipagpaalam sa kahit na kaninong tao. So, iyon ang kaibahan nating tao sa soberanya ng Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang bagay na ayon lang sa ating gusto. Bakit? Kasi limitado ang ating kaalaman. Samantalang ang Diyos, sabi natin kahapon, alam niya yung nakalipas, yung kasalukuyan at ang kinabukasan. Kaya, hindi nagkakamali ang Diyos, alam niya kung ano ang magiging epekto. Samantalang tayo ay hindi natin alam kung ano ang magiging resulta ng ating mga desisyon. At malimit nga ay palpak o napapahamak tayo dahil sa ating maling mga desisyon. Magandang gabi, Irene. Salamat sa iyong pagsama. Okay. Ang tema ng talatang ito, yung verse 25 at pangungusap ay nagpapahiwatig ng personal na pagkilos o aksyon. Ako ay nagbangon ng isa mula sa hilaga at siya ay darating. Ito ay nagpapaliwanag ng aktibong pagkilos ng Diyos sa paglalagay ng isang pinuno mula sa hilagang relihiyon na nagmula sa kaniyang personal na paghirang at kalooban. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga bagay na dapat niyang gawin at walang sino mang mapwedeng magturo sa kanya o kumontrol. Sino man sa atin ay walang makakagawa. Ako, halimbawa, pastor ako, hindi ko pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, wag mong gawin yan. Kasi mas maganda itong plano ko. So, wala akong kakayahan, wala akong karapatan na gawin ang bagay na yon. At maraming pagkakataon na yung mga bagay na gusto kong gawin o gusto ng sino mang tao ay hindi tumutugma sa kalooban at kaparaanan ng Diyos. So, at the end of everything, ang Diyos pa rin ang masusunod. Ang Diyos ang makakapangyari sa lahat ng mga bagay. Kaya napapag-usapan natin lagi
Kanina nabanggit natin even yung pagtawag ng manggagawa. Ang tao umaayaw. Pero pag ito'y ginusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya hanggat hindi pa nangyayari ang isang bagay, ang ating iisipin na lang lagi ay kung ano ang kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Meron tayong plano, meron tayong gustong gawin, isangguni muna natin sa Diyos para hindi tayo mabigo, para hindi tayo magkaroon ng anumang problema. Naalala ko yung sabi ni Pastor Tony, kung ikay mananalangin, huwag mo lang sabihin sa Diyos ang lahat ng gusto mo. Ang ipanalangin mo ay, Lord, kung ano ang kalooban mo, ay siya ang mangyari. Bagamat syempre, bilang tao, malimit, kahit ako ginagawa ko, na ako'y nagre-request sa Panginoon. Humihiling ako, Lord, po pwede bang mangyari ang mga ganitong bagay? Pero wag natin kakalimutan yung salita na kung ito'y kalooban mo. Kasi ang hirap sa anumang bagay na gagawin natin o mangyayari sa atin na hindi kalooban ng Diyos, ay nakakatakot, delikado. Ang tanong, nangyayari pala rin yung hindi kalooban ng Diyos. May pagkakataon na pinapayagan ng Diyos yung kanyang hindi kalooban dahilan sa katigasan at sa pamimilit ng tao. Ang tawag doon is permissive will. Pinipermit, hinahayaan ng Diyos, pero ang prinsipyo ng permissive will ay laging mayroong resultang hindi maganda. Yan. Kaya ang pinakamaganda ay alamin natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin, ang plano niya sa buhay natin, at yun na yung ating gawin para hindi na tayo magkaroon ng anumang problema at kabigatan. Ang masama nito, lahat, pati yung mga taong kaugnay natin, for example, pamilya natin, makakasama sa lahat ng bagay. Yeah. Okay, binabanggit din ng talata na ang piniling pinuno ay tinawag na buhat sa pagsikat ng araw. Yung salitang silangan, hindi ito, literal na silangan, pero ang sinisimbolo nito ay sa ibang salin kasi ginamit yung salitang buhat sa pagsikat ng araw. So ibig sabihin, ang araw generally sumisikat ito sa gawing silangan. Ang imaheng ito ng pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng pinagmumula ng liwanag, init at pag-asa na nagmumungkahi na ang mga aksyon ng pinunong ito ay maghahatid ng bagong araw o bukang liwayway ng pagpapalaya at pagpapanumbalik. Kaya ginamit yung salitang pagsikat ng araw o yung salitang silangan, nagpapahiwatig na magdadala ng pagbabago ang pagdating ng taong ito. Bagong araw, bukang liwayway o bagong pag-asa, bagong sitwasyon sa buhay ng mga tao. Actually, si Zero ay tinatawag din or kinukonsider na na isang uri ni Kristo or one of the types of Christ kasi siya yung nagpalaya sa mga tao doon sa Israelita. Okay. Sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Diyos, ipinapakita ng pinuno ang kanyang pag-asa sa banal na patnubay at lakas sa pagtupad sa kaniyang misyon. Ang imahe ng pinuno na dumarating at tatapakan ang mga hari, okay, may binabanggit doon, parang lupang kanyang tatapakan ang mga hari ng pagmamasa sa putik na ginagawang palayok. Itong pangungusap na ito ay nagpapakita ng lakas, ng power, ng kapangyarihan. Doon sa magandang balita, Biblia, ginamit yung salitang tatapakan ang mga hari. Sa King James naman ay ginamit yung darating sa mga prinsipe na parang mortar. Gaya ng putik na ginagawang palayok. Yung mortar, ito yung ito yung hinalong, sa panahon natin ngayon, hinalong buhangin, graba at simento. Ito yung konkreto na ibinubuhos natin, mortar ang tawag noon. Pero sa panahon ng lumang tipan, wala pang simento, ang mortar na tinatawag ay putik. Yung matitibay na putik, yung pilak, no? Yan. Ngayon, ibig sabihin, itong hari na darating, babaliwalain niya yung lahat ng mga nananatiling mga hari sa mundo. Ayan, ang imahe ng mortar at clay ay nagbibigay din sa kakayahan ng pinuno na muling hubugin at baguhin ang tadhana ng mga bansa ayon sa kalooban ng Diyos. Itinatampok nito ang kaniyang tungkulin bilang instrumento ng paghatol at soberanya ng Diyos.
Kaya ginamit yung salitang mortar and clay kasi ito'y malalambot na bahagi. At pwede natin itong i-shape natin para makabuo tayo ng isang uri ng bagay. Ayan. Ang sinisimbolo ng mga materialis na ito ay para tayo ay makabuo ng makapagbago ng buhay o ng sitwasyon. Kasi alam natin yung sitwasyon ng mga Israelita noong kapanahonan na iyon. Okay, meron tayong mga kasama. Mas magandang gabi, Nanay Mercy at Engineer June. Maraming salamat. Si June Laguerta, kung nakikita ninyo, siya yung kasama ko sa trabaho sa kaya ba tayo nagkasama sa Abu Dhabi, no? At siya rin yung tinanong natin doon sa mga disenyo na gagamitin natin sa pagbabago ng church. Ayan. Magandang gabi, June. At nandito rin si Sister Julieta Gonzales. Ayan po. Welcome po sa ating pag-aaral sa gabi nito. Okay. Sabi po ay... Okay, malakas ang ulan at ano ba, wala pang pasok bukas? Okay, so sana naririnig pa ninyo ako, ano po? Okay. Okay, pahinain natin ng konti, medyo malakas ang ulan. Sa mas malaking konteksto ng aklat ng Isaias, mag-message lang po kayo kung hindi ninyo maintindihan yung aking boses, ano po? Para mas lalakasan ko pa. Okay, sa mas malaking konteksto ng aklat ng Isaias, ang talatang ito ay isang simbolismo ng pagdating ng Mesiyas na tutupad sa mga layunin ng Diyos at tutupad sa mga layunin ng Diyos at magdadala ng kaligtasan, pagpapanumbalik at pagbabago sa lugar na o sa mga tao na kaniyang pinili. Kaya siya ay sumisimbolo kay Jesus Christ. Nung dumating si Haring Ciro sa Babylonia, ay binihag niya o nilupig niya si Haring Belshazzar. At dahil pagkaraan ng ilang panahon ng unang decree na kanyang ginawa, ay pabalikin ang mga Israelita sa Jerusalem. Ang tawag diyan is the Edict of Cyrus o yung batas na ginawa ni Haring Cyrus o Haring Ciro, Cyrus the Great. At ito ay nagdala ng pagbabago sa bayan ng Juda o ng Israel. Yung dating walang taong lugar na Jerusalem, unti-unti itong nabuo, isinaayos sa pamamagitan ni, sino ba yung mga ginamit na tao doon? Si Ezra, si Zerubbabel, at saka later on, yung si Nehemiah. So natalakay natin yan sa aklat ng Nehemiah ni Ezra. Yan. So, muling na-reshape, mas naiayos ulit yung buhay ng mga Israelita. Ngayon, bakit siya sumisimbolo kay Kristo o kay Jesus Christ? Dahil nung pagdating ni Jesus Christ sa lupa, sa panahon ng bagong tipan, nagdala siya ng pagbabago. At ang pinakamalaking pagbabago ay kagaya ng ating nararanasan sa panahon ngayon, na kaligtasan. Yung ating mga kasalanan ay binura, binaliwala, sa pamamagitan ng doctrine of justification, no? Ito yung binabanggit ni Pastor Dennis kanina na hindi lang nabanggit ng eksakto. Regeneration lang yung kaniyang nabanggit. Ano? Ayan, so binaliwala ang ating mga kasalanan, pinatawad tayo. At yun mismo ang ginawang pagbabago ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang pagkamatay sa krus, lahat tayo ngayon ay mayroong pag-asa, nagkaroon ng kaligtasan. At yung kanyang kamatayan, tapos muli siyang nabuhay, it's another reshaping. Ibig sabihin, lahat ng mga namatay ay muli ring mabubuhay. Ayan. So, simbolismo o uri ni Kristo, types of Christ, itong si Haring Ciro. Okay. Ang imahe ng piniling pinuno mula sa Hilagay sumasalamin sa mga propesiya sa Biblia tungkol sa angkan ng Mesiyas na nagmula sa tribo ni Juda. So karagdagan nito, no? Kasi si Jesus Christ nagmula kay Haring David na nagmula sa tribes of Judah. At alam nating lahat na yung Judah, yun mismo yung bansa na tinatalakay dito kung saan naging propeta si Prophet Isaiah.
Mababasa din natin ito sa Genesis chapter 49 verses 8 to 12, ang pahayag ni Jacob na magiging lahi ni Judah. Ang larawan ng Mesiyas na dumarating sa mga prinsipe na parang mortar at niyuyurakan sila gaya ng pagyurak ng magpapalayok sa putik ay nauugnay sa mga hula sa Biblia tungkol sa paghahari ng Mesiyas bilang isang matuwid at makapangyarihang hari na magtatatag ng katarungan at katuwiran sa lupa. Ang talatang ito sa makatuwid ay nagpapatibay sa mga tema ng banal na soberanya, again, propesiya ng pagdating ng Mesiyas at sukdulang tagumpay ng mga layunin ng pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng darating na Mesiyas. Pwede rin natin itong banggitin na sa pagdating ng huling panahon, sa ating kapanahunan, ang katuparan ng pagtubos na ito ay totally na makoconsummate o mangyayari. Pag tayong lahat na nanampalataya ay aalis dito sa lupa at dadali ng Panginoong Jesus doon sa kalangitan. Okay, sa verse 26, sabi dito, mula sa simula, sino sa inyo ang nakahula na ito ay mangyayari para masabi namin siya ay tama? Walang sinabing anuman tungkol dito ang isa man sa inyo. Well, ang talatang ito ay sumusukat again sa kakayahan ng mga Diyos-Diyosan. Walang sino man sa napakaraming mga Diyos-Diyosan sa kapanahunan na yan na sinamba ng tao o sinamba rin ng mga Israelita ang nakapagsabi ng mangyayaring ito sa kinabukasan. Hindi nila kakayanin o hindi nila kinaya dahil wala ngang kakayahan ang mga Diyos-Diyosan na ito. Again, tumutukoy ito sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Dahil siya ang tunay na Diyos. Siya lamang ang Diyos na may kakayahang magpahayag ng mga bagay-bagay na mga katuruan na mating maaasahan. At ito'y nangyari simula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. Wala tayong ibang maaasahan maliban lamang sa Diyos. Sa konteksto ng buong kabanata ng Isaiah, ang Diyos ay nagsasalita sa bansang Israel na tinitiyak sa kanila ang kaniyang katapatan at kapangyarihan. Nangangako siya na itataguyod at palalakasin sila sa harap ng kanilang mga kaaway. Ang talatang sinusuri natin ay dumarating sa gitna ng isang sipi o isang bahagi kung saan hinahamon ng Diyos ang mga huwad na Diyos, kagaya ng ating pinag-aralan kahapon. Direktang sinasabi ng Diyos, ano bang magagawa ng mga Diyos-Diyosan na ito? Samantalang sila ay wala namang kakayahan. Kaya ba nilang bumuhay ng mga tao? Kaya ba nilang gumawa ng mga bagay na ito? Ito'y nagsasalita sa mga limitasyon ng pangunawa at kaalaman ng tao. Biro mo yung tao na nilikha ng Diyos, na naglumilok, gumawa ng panibagong mukhang tao at ginawang Diyos. Samantalang siya nga ang gumawa nito. Parang napaka-illogical, walang sense, walang isang bagay na walang kakwenta-kwenta. Kasi paano ba ano bang hindi natin maintindihan? Ano bang klaseng pananaw? Ano bang klaseng paniniwala o pananampalataya ang mayroon sa mga ganitong uri ng sitwasyon? Yung tao gumawa ng Diyos na kaniyang sasambahin. Parang kung po pwedeng mangyari ang ganun, di gagawa na ako ng lahat ng mga bagay na po pwedeng, at yung gagawin ko na yun ay magkakaroon ng kapangyarihan, di gagawa na ako ng unlimited na Diyos-Diyosan para ma-provide lahat ng gusto ko. Kaso wala namang kakayahan yun alam natin na isang walang kwentang gawain ng mga tao ang bagay na ito. At ito ang kinasusuklaman ng Diyos at tinatalakay sa ating pag-aaral na ito. Again, hindi lang literal na ribulto o imahe ng Diyos ang ating pinag-uusapan dito. Kung hindi yung Diyos-Diyosan na nasa loob ng ating pagkatao, yung mga naisin natin, yung mga desire natin na kumukontrol sa atin, yung mga bagay na gusto nating mangyari na talagang doon na nakafocus ang ating atensyon, na minsan hindi na tayo makapaglingkod sa Panginoon, wala na tayong magawang ibang bagay dahil doon na lang tayo nakafocus. Nabagit na natin yung nakakaraan, pera, career, trabaho, ano pa ba?
mga kahit iyong asawa o yung iyong boyfriend o girlfriend o kung sino man, pag ang mga bagay na yan ay hahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon, yan ay sumasalamin sa isang Diyos-Diyosan na tinatawag natin. Okay, pride. Salamat, Sister Irene. Tama, pride, kataasan, yung pagiging self-righteous, napakarami niyan. Magkakamag-anak po yan, isang pamilya, isang napakalaking pamilya yan, napakalaking lahi niyan, na wag natin ang pangaraping makasama tayo sa kanilang lipi dahil nakakatakot po yan. Sa esensya, ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng walang katulad na kalikasan ng Diyos at ang kanyang kabuuang soberanya sa lahat ng bagay. Hinahamon tayo nito na magtiwala sa Kanya lamang at hindi sa maling karunungan at hula ng sangkatauhan. Again, ang binabanggit dito, sa Diyos lang tayo magtiwala. Maraming mga tao na pwedeng mangako sa atin. Maraming mga tao na sabi nating magaling, matalino, marunong, pwede nating asahan. Pero sa dulo ng mga bagay na to ay iiwanan tayo eh. Baka tayo ay mabitin, nakakatakot dahil para tayo pupulitin tayo sa kangkungan niyan o pupulutin tayo sa ibang lugar pagka tayo ay pumili o napapunta doon sa maling pananampalataya o maling tao o maling sitwasyon, maling bahagi ng buhay na ating sinusunod. Okay, verse 27, akong si Yahweh ang unang nagbalita nito sa Jerusalem nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito, ang aking bayan ay uuwi na. So, dalawang bahagi ang binabanggit dito. Una, yung sovereignty ni Yahweh, no? Yung kaniyang initiative, siya ang nagsabi, siya ang nagbalita. Walang ibang tao na pwedeng magsabi, walang ibang tao na nakakaalam ng bagay na ito. Dahil ang Diyos lang ang gumawa, siya lang ang may kapangyarihan at kakayahan na gawin ang bagay na ito. Walang iba. Itong mga Diyos-Diyosa na binabanggit dito, hindi naman nila ibinalita sa Israel na mangyayari ang bagay na ito. At sabi niya doon, ipinasabi niya sa kaniyang sugo. Magandang gabi sa Pastor Curl Anaban. Ano bang itatawag ko sa iyo, Pastor? Pastor, attorney, teacher, lahat na no? Yan. Kasi kaklase ko to dati sa apologetics. Okay. Ang sinabi ng Diyos na siya ang unang nagpahayag ng pagliligtas ng Sayon at nagpadala ng tagapagbalita ng mabuting balita. Ang talata ay nagsisilbing pangako ng pag-asa at panunumbalik para sa mga tao ng Sayon at Jerusalem na dumanas ng maraming kaguluhan at pagdurusa. Ang konteksto ng talatang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa kahalagahan nito. Ang propetang Isaiah ay nagsasalita sa bansang Israel, lalo na sa mga tao sa Sayon. So dito ay pinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ikinalagang tao na sabihin sa kaniyang mga tao, sa mga Israelita, na kayo ay uuwi na, lalaya na kayo. Tapos na ang paghihirap ng pagkaalipin ninyo sa lugar ng Babylonia. Uuwi na kayo at magsisimula kayo ng bagong buhay. Well, wala po itong mga salitang ito, hindi po ito direktang nakasulat sa Bible, pero ito po yung nilalaman. Yan. Ito ay katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang unang binanggit sa talata ay kumakatawan sa mga bansa at kanilang mga pinuno na nakasaksi sa pagkapanumbalik na at pagtubos ng Sayon sa Jerusalem. So makikita natin dito yung katuparan ng pagpapalaya ng Diyos. So sa ating mga nakaraang pag-aaral, alam natin na binihag ng Babylonia, hinayaan ng Diyos na mabihag ang kanyang bayang Israel, particularly yung Judah, upang sila'y turuan para maisaayos nila ang kanilang buhay. Subalit dumating ang panahon na sila'y palalayain. At simula sa pagkakataon na to,
sa pamamagitan nga ng taong kanyang ginamit, si Haring Zero, ay napalaya ang mga Israelita, bumalik sa Jerusalem, at unti-unting binuo ang kanilang bayan. Bagamat syempre, ang panahon na yon, ang Jerusalem o ang Juda ay hindi pa naging isang totoong bansa. Nagkaroon ng identity, kaya lang sila ay under the supervision, under the administrative supervision ng Persia o ng Medo-Persia. Ayan na, ulitin na naman natin, yung Medo-Persia na yan yung kalaban ngayon ng Israel. Ayan, napakaraming nangyari sa kasaysayan at hindi natin kayang talakayin lahat ito sa pagkakataong ito. Okay. Ang Zion at Jerusalem ay kumakatawan sa espiritual at pisikal na tirahan ng mga pinili ng Diyos. Ang pangako ng mabuting balita at isang mensaherong nagdadala ay sumisimbolo sa layunin ng Diyos na ipaalam ang kaniyang katapatan at pagmamahal sa kaniyang mga tao. Alam nating lahat na may pagkakataon sa ating buhay na hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga problema ng kabigatan. Dahil ang dahilan ng Diyos para tayo turuan, para isaayos ang ating buhay. Magandang gabi, Sister Gertrudes. Salamat po sa inyong pagsama. Para turuan tayo at ipakita sa atin kung ano yung ating mga naging pagkakamali. May pagkakataon na nakakaranas tayo ng kabigatan sa buhay natin, pero ang naisin ng Diyos dito ay tayo ay turuan, hindi para parusahan. Okay? Para ituro sa atin yung ating kamalian at dalhin tayo doon sa panibagong buhay na tama at magdadala sa atin ng pagkakataon na muling mapalapit sa Diyos. Iyan po ang purpose noon. Pero darating ang panahon na ipagkakalob ng Diyos ng buong buo ang kalayaan natin. Hindi mangyayari dito sa mundo sa ating kapanahunan. Kaya mga itinuturo ng ibang mga simbahan na mararanasan mo ang lahat ng katiwasayan at kasaganaan dito sa mundo. Pwede tayong umunlad, pwede tayong yumaman, pero hindi iyon sapat. Hindi lang iyon ang disenyo ng Diyos sa atin. Meron pa siyang ihinanda na mas maigi, mas maganda. At ito'y mararanasan natin sa kalangitan. Perhaps pagdating ng Millennial Kingdom, doon natin ito mas mararanasan pa rin. Yung binabanggit itong Zion, actually yung Zion, hindi ito literal na lugar. Although it represents Jerusalem, pero yung Mount Zion, ito yung lugar na kung saan itatayo ang kaharian ng Diyos. Doon magsisimula ang 1,000 kaharian na pamumunuan mismo ng Panginoong Jesus. Okay, muli ang talatang ito ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng pagpapahayag ng katapatan, soberanya at pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan. Kahit na doon sa mga naunang talata ay ipinahayag ang galit ng Diyos sa Israelita dahilan sa katigasan ng ulo, sa pagkakataong ito ay kinalimutan ng Diyos ang galit niya. Iyan yung blotted out na binabanggit. Kinalimutan ng Diyos ang galit niya dahil naturuan na niya ang Diyos, tinapos na nila ng Diyos ang kanilang paghihirap at muli silang ibabalik sila doon sa kanilang lupang pangako o yung lugar ng Jerusalem. Sa kasalukuyang panahon, alam natin yung mga nangyari. Pagkatapos ng pagbabalik ng Israel sa Jerusalem, sila ay sinakop ng bayan ng Greece o yung mga Griego, and then ano pa ba isang sumakop sa kanila? I think Egypt yata. Ang panghuli na sumakop ay yung Roman Empire. Kaya pagdating ng bagong tipan, ang Israel o yung Juda dito sa bagong tipan, pagdating sa Juda dito sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, ito'y probinsya ng Judea. At ang namumuno sa kanila yung Roman Empire. Kanina tinalakay ni Pastor Dennis yung Roman Empire. At hanggang sa kapanahonan yung during the time of the Reformation. No? Ayan. Okay. Muli, nagpapahayag ito ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kakayahan na gumawa ng lahat ng bagay ayon sa kaniyang
kalooban at kaparaanan. Ang tanging intensyon niya at naisin ay mapalaya, mapaunlad ang kaniyang bayan. Okay. O maibalik ito sa katiwasayan ayon sa kaniyang disenyo at kalooban. Sa pagtalatang 28, ang sabi dito, nung ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo. Magandang gabi, Pastor Jan. Salamat, napadaan ka sa ating pag-aaral. Nang ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo na handang sumagot sa sandaling magtanong ako. Sa talatang ito, si Propeta Isaiah ay nagsasalita para sa Panginoong Diyos na naghahatid ng mensahe sa mga tao ng Israel. Ang tema ng talatang ito again ay ang soberanya at karunungan ng Diyos na nakapaligid sa mga talatang ito. Surrounding verses, no? Iginiit ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan at otoridad na ipinapahayag ang kaniyang kakayahang hulaan at kontrolin ang mga mangyayari sa sa hinaharap. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na walang karunungan o payo ng tao ang maihahambing sa kaalaman at pangunawa ng Diyos. Binibigyang diin nito ang ideya na ang karunungan ng Diyos ay hindi kayang unawain ng tao at ang paghahanap ng patnubay mula sa anumang bagay maliban sa Diyos ay walang saysay. Sabi doon, nang ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo. Walang sino mang pwedeng magbigay ng payo sa kanya o makagagawa ng mabubuting bagay na ito sa mundo na handang sumagot sa sandaling magtanong ako. Walang kasing makakatapat sa kakayahan at karunungan ng Diyos. Ang simbolismo sa talatang ito ay nakasalalay sa kaibahan sa pagitan ng limitasyon ng sangkatauhan at ng walang hangganang karunungan ng Diyos. Sapagkat ako'y tumingin at walang tao, ito'y nagpapahiwatig ng ideya na sa kabila ng paghahanap ng karunungan ng tao, walang sino man ang nakapagbigay ng mga sagot o payo na hinahangad ng Diyos. Ibig sabihin, ipinapakita na yung mga Diyos-Diyosan nila na sinasamba ng panahon na yon ay wala talagang kakayahan. Alam na, masyado na tayong na-exhaust dun sa paliwanag na yan. Ano? Well, alam nating lahat Kaya talagang very illogical na yung tao ay sasamba sa Diyos-Diyosan. Isang uri ng Diyos daw na nilikha mismo ng tao. Parang walang kakwenta-kwentang sitwasyon ang bagay na ito. Okay, magandang gabi, Pastor Dennis. Salamat at napadaan ka sa pag-aaral natin. Muli, salamat, Pastor Dennis, sa iyong pagtuturo sa amin kaninang umaga, no? Lahat kami ay napagpala at maraming mga magagandang bagay na magiging pasimula. Ayan, kagaya din ni Pastor Jan na nagturo din sa atin nung para mga 3 Sundays ago ba o 2 Sundays ago. Ayan. Okay, so may mga susunod pa po. Imbitahin natin si John MacArthur, kaso ililinya ko sana, kaso wala na Ano yan? Okay. Ang talatang ito ay nagdadala rin ng mensahe ng pagpapakumbaba at paggalang sa Diyos. Ito'y nagsisilbing paalala na ang Diyos lamang ang pinagmumula ng tunay na karunungan at pangunawa at dapat tayong lumapit sa Kanya ng may paggalang at pagpapakumbaba. Well, walang makakapagkumpara Wala tayong pwedeng pagmulan ng anumang karunungan. Wala tayong pwedeng pagkunan ng anumang kaalaman. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng buhay natin noon, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Masyado na nating nababanggit ang salita natin, pero yun po ang katotohanan. Kaya sa ating sitwasyon, sa sitwasyon ng bawat isang tao, lingkod ng Panginoon na nandito, wala tayong ibang kukonsultahin maliban sa Diyos. Sa mga simbahan natin, sa lahat ng ating mga plano, mga desisyon, tanging Diyos lang ang makatutulong sa atin. Ayan. At sa panghuling talata natin, verse 29, lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Wala silang magagawang anuman, sila'y mahihina at walang kapangyarihan. Well, sabi nga nung iba, this is a self-explanatory verse. Sa dami na ng ating natalakay. Talaga namang wala naman talaga silang magagawa. Wala silang kabuluhan. They are nothing. Walang kwenta. No ba?
Kaya nga yung nababanggit ni Pastor Claude at lagi nating natatalakay, ang pinagmulan ay isang kahoy na ang kalahati ay hinugisan, nilagyan ng ilong, ng muka, ng bibig, gas ginawang Diyos. Ang kalahati ay ilinagay sa abuhan. Alam niyo yung abuhan, yung lutuan at ginawang panggatong. Parang naku po. Nakakalungkot ang ganong sitwasyon. Muli sa talatang ito, inulit ng Diyos ang kawalang halaga ng mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan. Actually, wala na pa silang ginawa. At ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay parang hangin na walang laman. Walang kwenta. Nonsense. No po? Pinabulaanan ng Diyos ang mga pag-aangkin ng mga Diyos-Diyosan ng anumang kakayahan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tema ng kahangalan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa buong Biblia, maraming babala laban sa idolatry at pagsamba sa huwad na mga Diyos. Sa talatang ito ay tinatampok ni Propeta Isaias ang kahungkagan. Ano ba sa English yung kahungkagan? The emptiness. Walang laman, no? Vacuum. Hollow. Parang yung hollow block. Mayroong butas. Kawalang kabuluhan ng pag-asa sa mga Diyos-Diyosan at mga larawang gawa ng tao para sa kaaliwan, katiwasayan at patnubay. Naalala ko yung si Pastor Claude ay nandito, si Pastor Dennis. Galing kami doon nung Biyernes sa Palace in the Sky, no? At merong isang malaking doon may malaking Artemis doon sa itaas doon nakakatakot ang itsura Ang ganda ng itsura, ang ganda ng pagkakagawa, kaya lang alam natin na walang silbi, walang kwenta. Ang paniralang walang kabuluhan ay tumutukoy sa walang kabuluhan at pananandali ang katangian ng pagsamba. Muli sinasalamin ng talatang ito ang konsepto ng Diyos bilang nag-iisang tunay at nagtataglay ng soberanya. Siya ang Diyos ng Israel na inilalarawan bilang makapangyarihan sa lahat, ang may lalang ng langit at lupa at ang namamahala sa lahat ng mga bansa. Sa naunang mga talata ng kabanatang ito, paulit-ulit na ipinahayag ng Diyos ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Well, ayoko nang talakayin pa ng diretso. Alam na natin ng sitwasyon at kauuwian nito Alam na natin ang katangian ng mga Diyos-Diyosan na ito. At alam natin na wala silang anumang magagawa, wala silang anumang kapangyarihan na maipapakita sa atin. Okay, so hanggang doon tayo sa verse 29. Tapos na natin ang kabanatang 41. Ngayon, bigyan natin ng maigsing pagwawakas ang pag-aaral natin sa kabanata pong ito. Muli, ang chapter 41 ay nagbibigay ng hamon sa mga tao na manumbalik sa Diyos, sambahin siya. Dito ay ipinapakita ang soberanya at kakayahan ng Diyos na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya niyang magpahirap ng sinumang bansa na gusto niyang pahirapan. Kaya niyang bumawi o paligayahin o bigyan ng katiwasayan ang sinumang bansa. O pwede rin gawin niya ito sa mga individual na tao. Yung nangyayaring gera ngayon sa Israel, sa Iran, ay actually kayang-kaya na yung wakasan ng Diyos. Pero merong layunin ng Diyos, kaya hinahayaan niya na mangyari ang mga bagay na ito. Ang isang bagay na kailangan nating maunawaan at lagi nating panghawakan sa bagay na ito, anumang bagay na hiwalay sa Diyos ay hindi magiging kalugod-lugod sa Kanya. Ano bang bagay na gagawin natin na malayo sa kaparaan at kalooban ng Diyos ay hindi magbibigay ng kaluguran sa Kanya. At ang lahat ng ito ay po pwedeng magdala ng kapahamakan sa atin. So ito'y nagbibigay ng atensyon o nananawagan sa ating lahat na huwag tayong gagawa ng anumang bagay na hindi natin na-check, hindi natin hinihingi sa Diyos o kaya ay dinesisyonan natin ng
sa pamamagitan lamang ng ating personal na desisyon o kagustuhan. Hindi po tayo ang masusunod sa ating buhay kung hindi ang Diyos lamang. Ngayon, lahat tayo na nandito na nakikinig ay mga nanampalataya sa Panginoong Diyos. Paano naman yung ibang tao na walang pananampalataya? Well, again, ito'y responsibilidad nating lahat na mananampalataya na ibahagi ang gospel, ibahagi ang ebanghelyo sa kanila upang maranasan din nila yung totoong pagpapala ng Diyos. Marami sa panahon ngayon na hindi mananampalataya, basta makasimba lang, basta magawa lang na inaakala nila'y tamang pamamaraan. Pero alam nating lahat na ito ay hindi magdadala ng anumang kabutihan sa kanilang buhay. Muli, ang nais na iwanan ng kabanatang ito ay ang una, yung kawalang silbi ng maling pagsamba. Pangalawa, yung pag-asa sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. At pangatlo, lahat ng ating gagawin ay dapat ay nandoon lamang at nakasentro sa kalooban sa kaparaanan ng Diyos. Yan lamang ang mayroong silbi sa buhay natin, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ipamana natin ito sa ating mga anak, sa ating mga susunod na henerasyon. Okay? So yan lang po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong sa inyong pakikinig at pagsama sa ating pag-aaral. Okay, kung meron pong mga katanungan, syempre marami tayong kasama dito. Nandito si Pastor Dennis, si Pastor John, Pastor Claude, at meron pa tayong teacher dito. Hindi ko alam kung naandyan pa si Pastor Attorney Carl Anaban. Ayan. Siyempre may engineer pa tayo, si June Laguerta. Ang dami natin kasama sa gabing ito. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga iba pang bagay na gustong itanong o linawin o mapapag-usapan natin, pwede po kayong mag-chat at magtalakayan po tayo. At yan ang makakatulong po sa ating lahat. Salamat muli mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa ating panghuling panalangin. Pray po tayo. Muli po Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral. Salamat sa biyaya ng karunungan, sa biyaya ng panahon at oras na amin pong nagamit upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa mga anak mo, sa mga kapatid na ito na nakasama namin sa gawain ng pag-aaral na to. Patuloy mo pagpalain ng bawat isa, patuloy na bigyan ng bukas na puso't isipan upang maunawaan ang mga salitang ito at ito'y maipamuhay sa namin bilang mga lingkod mo, Panginoon. Maibahagi rin namin ito sa ibang tao na nangangailangan ng ebanghelyo. Pagpalain mo kami't gabayan, Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Iyo pong bigyan ng kaligtasan at kaayusang buhay ng bawat isa, lalo na sa kapanahonang ito na mayroong mga unos, physical na unos ng bagyo at minsan ay espiritual sa aming mga buhay bilang tao at bilang mga mananampalataya. Tulungan mo kami't gabayan, Panginoon. Amin pong iniaasa at pinagkakatiwala sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat pong muli mga kapatid. Salamat po. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Oy, umabol ang aking bilas, no? Susunod ulit. Ephraim Espirito. Okay. Salamat po. God bless everyone. Bye-bye.